Good day everyone, I'm going to present Thailand and so just a short background. Thailand is also known as the Kingdom of Thailand, Raja Anakhaktai and Siam. So Thailand, which means land of the tree, was known as Siam until 1939. So let's proceed to linguistic landscape. So ito, nakita ko lang siya sa internet. Billboard siya sa Thailand. So what's the message? So yung translation nung text dito sa bandang left side is being with true is even better. Tapos nag-advertise sila ng isang SIM card. So parang pinapromote nila yung SIM card through billboard. I think yung purpose niya is para mapakalat niya yung information sa lahat ng dadaan dyan sa kung saan man yan. Kasi 'di ba kapag dumaan ka, syempre mapapatingin ka sa daan. Then maaninag mo na din diyan yung billboard. Kapag nga nadaan nga tayo sa SLEX, 'di ba may mga nakikita tayo doon na mga billboards and mas madali nating nakikita yung information. How message is conveyed by the text or image? Siguro by large text kasi kita mo na siya and yung color din is nagko-complement dun sa mga model and yung model din na-portray nila yung role nila bilang model. So, I think the target audience are those who have cellphone kasi yun naman talaga yung target nila kasi since nag-advertise sila ng SIM card. And siguro pati yung mga nadaan dyan sa road na yan. Kasi since makikita nga nila yung billboard, magiging interesting sa kanila yun. So, other ways of presenting the message is through online, poster, and commercial advertise. So, lahat ng nabanggit ko is considered as other ways of presenting kasi sa online, pwede nilang i-advertise like sa Facebook, like yung sa SIM card na smart. 'Di ba meron silang advertisement na pinost nila through FB para mas makita ng mas nakakarami. Then, doon naman sa poster, I think, pwede nila tong gawin. Kapag, yung, di ba may mga nag-iikot na, nagpapaskil ng tarpaulin sa mga tindahan, di ba? Pwede nilang gawin yun. And doon sa commercial advertise naman is kagaya nung sa Globe, di ba? Meron silang advertisement sa TV na nakikita naman natin, napapanood naman natin, di ba? So, yun din yung other ways of presenting na nandun yung message. So, next is, let's move on sa geosemiotics. So, dito naman, Journal of Human Science. Kasi yung translation nung nasa babang text is Humanities Substance. And nakikita din naman natin sa picture na merong girl and boy. So, ang purpose niya is to let everyone know na meron silang journal or ganang activity na gagawin. And para mas madami din makaalam. So, paano nga ba na-convey yung message? So, as you can see, yung picture is color violet. Tapos may dalawang tao sa magkabilang side. Then, ayan nga. So, napili ko din itong pic na to is, diba, yung geosemiotic is, nakikita naman natin dyan na yung, para magkahiwalay na text sila. Yung Journal of Human Sciences. Pero kapag binasa mo sila, magkasama. Pag nakikita lang natin sila parang magkahiwalay. And parang hiwalay din yung nasa baba, diba? Pero kasama din siya. So, yung target audience niya is yung mga students, researchers, and other individuals na interested sa science. So, other ways of presenting is through online. So, pwede na din i-post sa FB. Through poster, pwede sila magdikit din sa mga public places and pwede din yung public announcement. Okay, so let's move on naman sa graffiti, no? So, ito, nakita ko lang din siya sa internet. So, yung nakalagay na message is equal, freedom, and peace. So, hindi ko na na-translate yung iba, pero I think that's the translation of yung sa mga Thai words. So, yung purpose niya naman is to remind anyone na magkaroon ng equality sa kanilang lugar, tapos magkaroon din ng peace and freedom. So, basically, parang
gusto na nagsulat nito na magkaroon sila ng pantay-pantay na pagtato sa isa't isa, magkaroon ng kalayaan kung ano yung gusto nilang gawin, pero hindi lalabag sa rules nila. Magkaroon nga ng peace of mind kasi siguro yung mga tao sa Thailand is masyado madaming iniisip and gusto niya magkaroon sila ng kapayapaan. So, paano daw na-convey yung message? So, as you can see sa picture, super colorful niya. And talaga namang unang tingin, 'di ba, nakaka-attract. Parang ang sarap tignan, ang sarap picturan. So by that, nagiging interested yung mga audience dyan sa graffiti. So, target audience. So, anyone can be target audience naman. Local and international or tourist man yan can be audience, 'di ba? So wala kang pinipili na kailang wala namang sinabi or wala namang para dito lang sa Thailand to. So ayun, anyone naman can be audience. So the other ways of presenting naman is pwede siya through billboard, poster. Pwede siyang idikit sa kung saan lugar para maipakalat din sa ibang tao na ito yung gustong iparating nung nagawa ng art na yan. Okay guys, so let's proceed naman po sa kinds of signs. So ito naman is, nakita ko din siya sa internet and yung message niya is, drivers can go straight or turn right. So, pero hindi pwedeng sabay. Uy, ba't naman pagkasabayin? Pero ini-indicate lang dyan na pwedeng dumaretso, pwedeng mag-turn right. And pwede din sa kabilang side, sa left side. Kasi meron din dun sa gilid na sign sa left side. So, yung purpose niya is to avoid accident. Diba kasi may mga, tawag dito, kamote riders na bigla-bigla na lang sisingit or yung kahit nakatigil or nakastop yung stoplight is magto-turn right sila. 'Di ba? So, para maiwasan yung accident, ito nga, naglalagay sila ng mga road signs, kung tawagin. And how message is conveyed. So, as a nagdadrive ng motor, ng e-bike, pag nakita ko yung ganang sign is, parang, alam ko na agad kung saan ako pupunta. Hindi ako manghuhula kung dadiretso ba or hindi, di ba? Yung target audience niya is sa mga drivers ng car, pero din sa motor, and yun sa mga nagbabike. Since yun naman talaga yung target audience talaga, or kung bakit talaga nilagay yung road sign sa mga bagay na makikita agad ng mga riders. So, other ways of presenting, through online, so pwede nilang i-post sa online na, ayun nga, ganito yung sign dito sa lugar na to, para aware na din yung mga riders if ever man napupunta sila sa lugar na yon. And pwede din nilang i-announce, di ba, meron ngang mga nag-a-announce, may mga speakers, mga ganang, may ibang lugar may ganon eh. May speakers sa ibang, lapit sa may mga stoplights, ganon. Mas aware sila if ever man hindi nila makita or may mga instances na may mga malalabo mata, maririnig naman nila. Okay, so last but not the least is the online landscape. So, meme yung napili ko. And super duper nakakatawa lang to nakita kong meme from Thailand. And nakita ko din siya sa internet. Then, ayun, yung message niya is Titanic. So, instead of Titanic talaga, yung word na Thai from the word itself, Thailand, is pinalitan nila inspired dun sa Titanic or yung sa original movie. Di ba may movie ni Rose and nakalimutan ko na. Pero ayun, so lang, interesting lang din ito and talagang di ba, ginaya pa nila yung dun sa picture, ginaya nila na ganun din yung itsura nung original picture. So, yung purpose niya is for entertainment lang. So, hindi ito nag-claim ng ibang
gaya ng pagka-copyright kasi nagkaroon sila ng originality. And ayun, so how message is conveyed. So I think through feature itself. Kasi 'di ba ayun nga, nakikita na natin na yung pinoportray nila is yung sa Titanic nga. Pero hindi naman natin agad masasabi na sa Titanic nga yun kung walang text. So ayun, ang halaga din ng text sa isang memes. Kasi yun talaga yung nagkakaroon or nagbibigay buhay sa isang text. So yung target audience niya is anyone, local and international din. Since sikat talaga yung movie na Titanic, so walang pinipiling edad or kung sino man, kahit sino pwede. So yung other ways of presenting naman is through poster and online. Pwede din sa Facebook, through videos, ganon. So yun lang po, that's all, and thank you.